We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, ini 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sa kamaturan, kagwala sa ginadampigan. Ako sa Eden Prietos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay-an nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga pasaway, 120 ka-campaign posters nga ginpang tapik sa ginadumilian nga lugar na tipon sa Oplan Baklas sang Iloilo City, Comelec. Mga nagbayolar sa ginapatuman nga guidelines sara nga mapasakaan sang kaso suno sa Comelec. Ini ang gitutukan ni John Sala. Apat kadlawat ka sa barangay kag SK elections nagpatigayon sa Oplan Baklas ang Iloilo City Comelec sa 7 ka mga barangay nga ginalakipan sa barangay Boulevard, San Juan, Kalumpang, Samolo, kag sa barangay Kalaparan, Santo Niño Norte, Santo Niño Sur, kag Santa Cruz, Arevalo. Ang mga campaign materials nga nakatapik sa poste, puno sang kahoy, kable sang kuryente, kag kutob sa mga wala sa designated posting areas ang gitpangkakas ng Comelec. Hindi kit pwede ang nakatakot sa kahoy. And then ang sa mga poste, no, mga poste na sang more power. And then ang dira bala sa shouldering sang dalan nga hindi parts sang pader sang isa ka private property nga in between sila nga grounds nga dira sila ginatakot ginakuha na naton kay that is considered a public place. Ginpakuha man ang mga campaign materials nga wala nagasunod sa 2 feet by 3 feet para sa poster, 3 feet by 8 feet naman para sa streamer para sa rally, kag 8.5 inches by 14 inches para sa pamphlets, leaflets kag stickers. Naglabot sa 120 ka mga posters, streamers kag campaign materials ang ginkumpiskar sang Iloilo City Comelec. Sa karon ginatali na sang Comelec ang mga ini kag ginpanglistang mga ngalan sang mga kandidato para sa nagakaigo nga kaso. Kung ma-proceed na ini nga i-file sang kaso, no, ang ini ng disqualification, no, sa pag-participate sa election na may na-violate ikaw. So ang ining penalty, no, may removal from office ini just in case nga ma-proclaim ka kag na-declare ka nga nag-violate ka after election. Sunod sa Comelec ang nasambit nga mga barangay ang ilagin una, bangod dako ang populasyon sang butante kag sa ila monitoring, madamo ang mga nagabayular sa Comelec guidelines. Sa distrito sang Haro natala na ang magpatigayon sang masunod nga Oplan Baklas ang Comelec. Panumdum sang ahensya nga magatakop ang campaign period alas 12 sang tuwang gabi sa Oktubre 28. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. Iloilo City Comelec nagpatigayon sang mock election subong hapon bilang pagpanghanda sa eleksyon sa Lunes. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. May voters assistance desk para mahibaluan sa mga botante ang polling precinct paagi sa sequence number. May nagakaigo man nga assistance para sa mga PWD kag senior citizen. Pagsulod sa polling precinct, iga-verify sa election officers ang alan sa botante. Agod masiguro nga wala pa ini nakaboto, tan-awon kung may indelible ink na ang tudlo sini. Mangin manual ang pagboto sa barangay kag SK election sa Lunes. Buot silingon, kinahanglan isulat sa botante sa balota ang ngalan sang kandidato nga iboto. Hindi kaangay sa mga nagliligad nga may i-shade lang nga bilog. Hindi kinahanglan magdala sang ballpen bangod may i-provide man ang Comelec. Nangintayo yun man ang ginpatigayon nga mock election sa pangsunod sa Comelec sa Lunes, tutukan nila ang crowd management bangod nakita nila ini nga problema sa nagliligad nga eleksyon. So ang aton dira nga instruction sa mga DepEd supervising officials no nga gin-task naton nga mag-supervise ang mga voting centers or ginambak ko kay na mga eskwelahan nga mag-function on election day, no, is of course to provide an effective crowd management system sa ilang mga respective areas of assignment. Liwat nga ginapahanumdom sa mga botante nga ginadumilian ang pagkuha sang litrato kon video sang balota kag sa sulod sang polling precinct. Hindi sila pwede magwa picture sang ila balota.
no, bawal gid na siya because kag i-post Manila kay that will be a clear violation sa aton nga ginatawag nga rule on the secrecy and sanctity of ballots. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, resolusyon nga nagamando sa investigasyon sa ginapahay korupsyon sa bitaw ginadoptar sa Bacolod City Council. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa ginhiwat nga sesyon sa Bacolod City Council, nangin unanimous ang pagsuporta sa resolusyon ni Councilor Al Victor Espino nga magatukod sang committee nga magatutok sa ginaligar korupsyon sa Bacolod Traffic Authority Office ug bitaw. Mismo si Espino ang nakabaton kuno sa impormasyon nga may pila ka empleyado sa bitaw nga himata ni Bitaw Head Major Junji Liba. One of the things nga akon pagid nga na-discover nga ang naga-witness ni sa akon, ang isa is the sister-in-law of Major Liba. Si Abner pariente sa iya asawa. Ang isa pagid nakon nga ginalantaon dara ano na nading bitaw pamilya inkorporada. Bukas naman si Liba sa investigasyon. Well, wala man ko may nakita nga violation with regards na guro. Kung amo nang guidelines, well, siguro di man lang guro sa bitaw nga makita ta nga the same nga sistema or problem, no? As long as they meet the requirements. Samtang, nagpadala na sang sulat si Espino sa Napolcom bangon sa pagpatis ni nga dapat kuno itugyan ang administrative functions ng bitaw sa mas kwalipikado nga persona. Ginahulat ko ng ilang official nga sabat kung bala may detailed order si Major Junji Liba sa bitaw. Question, has he obtained clearance from the Philippine National Police? And Napolcom is the agency or the office nga nagahatag sang clearance para sa isa ka police officer. Kampate naman si Liba nga magwa ang kamatuoran pananglitan mag-imbestigar man ang Napolcom. I don't think may kailabtanan di kong Napolcom because that's a question na guro sa regards sa mayor na guro. Ihulaton ta ang reply sang Napolcom kung aragin man. Isa na, katuig nga nagpungkol si Liba bilang concurrent head sang Traffic Enforcement Unit sa idalom sa BCPO kay Bitaw nga sa idalom naman sa Mayor's Office. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga manugpangisda sa Barangay Kamangay, Leganes, naghingyo nga hitsuhon ang salayluhan nga lugar agud sampahan sang ilang mga baruto. Leganes LGU ginapadali na ang negosasyon sa lugar nga temporaryo sayluhan sang mga manugpangisda. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Nagahingyo ang mga manugpangisda sa Barangay Kamangay, Leganes nga hitson anay sang local government unit ang salayluhan nga lugar nga sampahan sang ilang mga baruto. Sunod sa ila, may kudal pa ang lugar nga ginatumod sang LGU. Nahibaluan nga nagakabalaka ang mga manugpangisda nga madulaan sang palangabuyan bangod posibleng masiraduhan na ang alagyan sang ilang mga baruto. Nagapadayon subong ang pagtampok sang duta sa porsyon sang dagat nga ginaagyan sa mga manugpangisda. Ang amon lang gid nga hindi mapiktuhan pa buhi amon lang sige ang palawod namon. Di karon kung gina-negotiate man nila na ang sa piyak na da, piyo na nila nga okay na. Tapos mabuksan na da ang mga kudal. Nagpasalig na ang Leganes LGU sa pagnegosyar sa sequestered properties ng gobyerno sa kilid sang private property. Sunod sa Municipal Administrator sang Leganes LGU, may team gikan sa Agriculture Office nga nagtsekyar sa lugar agud lang tawon kung sa diin nga bahin pwede maagyan sa mga manugpangisda. Ginahulat pa ang rekomendasyon sang Agriculture Office tuhoy diri. After magsulod ng ilang report regarding sa ilang pag-monitor o pag-validate sa area, itinguhan mo natin nga may istorya, no? Ang property owners sang ini nga mga lote kung pwede bala makalabay man o makasulod sila diri. Sunod sa Menro Leganes, isa ka private property ang lugar gani may kinamatarong ang tagiya sa pagdevelop sa ila propiedad. May ginpasa man niya titulo kag sketch plan ang tagiya sang lugar. Actually gin-require ko na sila kay siyempre dapat we have to protect also sang amon nga coastline. Kagin submitan ako nila man sang ilang land title nila basically. So title sa private property at titled property. So kung may development sa ila ang area, it's their own. Sunod sa Menro, luyag lang i-restore sang tag-iyang natipag nila nga area, rason sang pagtampok sang duta. Ginalantaw man sang Menro ang proyekto kung nagakomply man ini sa environmental standards kag kung may risgo sa karagatan. Ginatingwaan pa sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang tagiya sang lote.
Upod kay Cirilo Renduque, Kim Sarinas, 1 Western Visayas. Bacolod LGU, nagpatigay na sa clearing operation sa Burgos Public Cemetery. Mga musuleyong okupado sa illegal settlers nakitaan pa sang drug paraphernalia. Yaring balita ang atong gintutuka. Kabahin sang pagpanghanda para sa Piesta Minatay, nagpatigay na sa clearing operation ng Bacolod City LGU sa Burgos Public Cemetery. 6 ka mga pamilya nga madugay na nga nagapuyo sa Manitso, kag mosuleyo ang ginpahalin sa lugar sa pagpanguna sang City Legal Office. Mismo himata sa mga Minatay ang naghingyo sa LGU nga pahalin nun ng maini bangod na kulbaan sila nga magbisita sa lugar. Sa operasyon, nakitaan pa sa traces sa drug paraphernalia ang pinakamosuleyo kag ginapasuni ginahimo nga ruan sang Cebu. Actually, ang Cebu yos na dadugay na ng mga traces. Tako na balanta nga ang GSO ang gabantay da. So wala sang poso. So nag-dispatch kita sa poso. Bisan ginpahalina, may iban sa gihapon nga nagatiner sa lugar bangod wala kuno sang istaran. Ang iba naman sa mga himata lang anay nagatiner. May pila nga mga mangudyadi pa kuno sa Piesta Minatay. Kangay ni Lolo Danilo nga masobra na 5 kadekada nga nag-i-estar sa patso. Kwalipikado ini sa babae program sang gobyerno pero hindi ko ini kasaho. Rason nga iya ini ginbaligya. Wala kaya nakapundar sa balay mo sa Kalawigon? Sa tutulan to ay naglaga na kami relasyon galing sa tungkol man sa mga problema na baligya man. May luoy. Siyempre tao man lang tamo nga kapangabuhi. Apang subong, hindi na kwalipikado para sa pabahay program ang magkaangay ni Lolo Danilo. So gin-refer ko man sila sa aton nga City Housing Authority. But definitely, hindi qualified ang mga halin sa cemetery kaya hindi man naya squatter area. Target sa LGU nga hawanan na magkahoy kag takdan sang linya sa kuryente ang mga patso sa syudad sa palabuton nga Piesta Minatay. Upod, Keril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka breaking news. Pasado 4:30 subong nga hapon sang nagluntad ang isa ka dako nga sunog sa Barangay Sambag sa distrito Sangharo, Iloilo City. Padayon sa karon nga ginapalong sa mga bombero ang kalayo. Ang mga residente ginhingagaw nga mapagwa ang ilang mga gamit sa kilid sang karasada. Sa inisyal nga impormasyon, 2 ka mga balay kag isa ka bodega sang isa ka pharmaceutical company ang nasunog. Hindi pa sa karon matumod kung sa diin gid nagumpisa ang kalayo kag kung ano ang gintunaan sini. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Belfry sang Molo Church nagkalayo sang ginpahayag maigo sang kilat kagabi. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Naalarma ang mga residente sa Barangay Katilingban sa distrito sang Molo sa makitaan nga nagkalayo ang porsyon sang Belfry sang Molo Church kagabi. Kadungan sa madamol nga ulan pagpanag-uob kag pagpangilat, nagtuhaw ang kalayo sa atop sang kampana sang simbahan. Sa video, makita ng aso kag kalayo nga nagtugas ang kakugmat sa mga residente. Sa simbahan sa Noblan, nakita ko na kilat dito gid. Tapos pagka after mga 3 minutes, doon nakita ko rin tangla ko. Doon may nag-aso-aso bla. Gilayon nga ginreport sa barangay officials ang insidente sa Bureau of Fire Protection. Apang sa nagresponde ang mga bombero, wala naman sila sang may naabtan. Posible nga napalong gilayon ang kalayo bangod sang pagbubo sang ulan. Wala kami may naabtan lang mga kalayo. And then, interview to namon ng ni Gobra, nagro sa simbahan man, mga bayi, nakag bystander man eh. Mayara ako before that, pag abot na mayara, maging sila kalayo nakita. Sa postes ang may turi na nga sa tungas ang simbahan mo. Dira ko no. Amo man na permi ginaigo. Wala naman sa may nalista nga danyos. Ginapanugyanan sang BFP ang mga residente nga gilayon nga magtawag sa ila sa tion nga may sunog agud maraspondehan gilayon. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. O sunog pagid mga puso halong 4 ka balay sa Silay City sa Negros Occidental ang gitupok sang kalayo samtang 4 pagid ang partially damaged sa nagluntad nga sunog. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Makita sa ini nga video nga kuha sang netizen ang pakinarangkaran sa mga residente bangod sa madamol nga aso gikan sa likod sa isa ka eskwelahan nga ini sa Barangay 3 sa Silay City.
Ara pa sila yaw mo, gaano pa sila sang ilaya nga hos. 4 ka balay ang totally damaged, samtang 4 naman ang partially damaged. Aralin ko lamang sa banyo, kapaligo. Di pagkakita ko ang banyo namon gapungod sa astro. Tiway pa ko katapos paligo nagwa ko. Tuway kami ko pangaman. Kami sa bata ko sa may sa may gwaan bala tigaas ko pa na tulong time to. At tapos disgrasya ang kalayo 3 ka bata ginabit-bit ko lang. Temporaryo nga nagatinero sa evacuation center ang mga biktima sa sunog. Kag nagapangayo isang buli kagudliwat nga makabangon. Padayon naman ang investigasyon sa Silay BFP sa gintunaan sang kalayo. According sa aton initial investigation, nag-start ni sa balay ni Nemfa Gomez. Then according man sang nakakita na bata, but it is initial, nakakita siya kuno aso sa upper sa ilabalay. Hindi magdubo sa 50,000 ang danyos nga gintugas sang sunog. Panumdom sa BFP sa publiko nga sikero ng linya sang kuryente. Ilabi na karon nga nagahilapit ang long weekend. Upod Keruel Bangoy ay Din Pedreso. Wangan, Western Visayas. Iloilo 1st District Representative kaganay DOH Secretary Jeanette Garin lakip sa mga ginpasakaan sang kaso sa Sandigan Bayan angot sa ginaligar anomalya sa Dengvaxia vaccine. Congresswoman Garin nagapati nga matuldukan na ang issue. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ginalauman ni Iloilo 1st District Representative kag aray DOH Secretary Jeanette Garin nga matuldukan na ang pagkaulamit sa iyang ngalan sa isyu sang Dengvaxia vaccine. Isa si Garin sa 5 ginpasakaan sa kaso sang ombudsman sa Sandigan Bayan na tuhoy sa ginaligar iligal nga paggamit sang pondo sang gobyerno. Apang sunod sa kongresista, makapila ka beses na ining ginpasakaan sang kaso apang na-dismiss man. Gani ibangod nagkapati ini nga yara na sa insyaktong venue ang reklamo dalayo na ini nga masiraduhan. Kaya like example, technical malversation, i-dismiss sa DOJ, i-file ron man liwan sa ombudsman. Daw maamo na balang matabo bala, wala na gid lang ya untap. So better put it in court para nga kung may ara pagid later on mga ma-file, ahang balon nga natakal na inaya, tapos na inaya. Lakip sa ginpasakaan sang kaso sa DOH Supply Chain Management Director Joyce Tacusin, anay DOH USEC Gerardo Bayugo, anay DOH USEC Kenneth Hartigango, kag Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Laciones. Ini ang may kantangan sa ginaligar maanomaliya nga pagbakal sang 3.5 billion pesos nga Dengvaxia vaccines. Apang suno kay Garin, matinlo ang iya konsensya kag nagapati ini nga ginhimo lang sining iya rolyo bilang isa ka medical professional, vaccinologist kag tagdumala sang Department of Health sa itong administrasyon ni Anay Presidente Noynoy Aquino. What is more important is that you have a clear conscience, wala korupsyon, wala ka ng warta, kag you are backed up by science and you have real experts assisting, helping you and implementing the program. Amo nang pinaka-importante kay ti araya sa imo yang tupad ang kamatuoran. John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso-owa naman ukon Overseas Workers Welfare Administration naghatag sang bulig sa 28 ka-distress kag-displaced OFWs sa Bacolod City kag Negros Occidental. Nakatutok, Eileen Pedreso. 28 ka-distress kag displaced OFWs gikan sa Bacolod City kag Negros Occidental ang nakabaton sa financial assistance gikan sa Overseas Workers Welfare Administration. Upon their arrival po na nawalan po siya ng trabaho at active po ang kanilang OWA membership, the maximum that they can claim is 20,000. May kabukusan nga tunga sa milyon ka pesos nga financial assistance ang ginhatag sang OWA kabahin sa livelihood program sa gobyerno. Ginpasalamatan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang OWA kag DMW sa bulig nga ila ginhatag ilabi na sa pagpauli isang bangkay sa migrancy OFW nga napatay sa Israel nga si Loretta Alacre. I would really like to commend, of course, the Department of Migrant Workers and also OWA for facilitating the return of the remains of Miss Alacre. Plano sang gobernador nga bisitahon ang haya sini sa Barangay Cadiz Viejo. Ginsiguro man sa provincial government ang bulig sa mga nabilin nga himata sang OFW kag pagaistoryaho ng mga ini sa tiun malubong na si Loretta. And my instruction was after Miss Alacre is laid to rest, that's when we will
sit down with the family. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. In good terms, si Max Collins kag Banjo Magnoy labi na pagabot sa pag-amuma sa ilanak na si Skye. Sa isa ka interview gin-share ni Max nga nagabuligay sila kag suportado niya si Pancho sa mga plans nila para sa ila anak. Kung magabot ko ng tiyempo nga may magustuhan nga iban si Pancho, mangin happy gidini para sa iya. One supportive boyfriend ever si Jeric Gonzalez sa girlfriend nga si Rabia Mateo. Sino kay Rabia, happy gid siya nga kung ano-unang niya trip, ginasuportahan sang BF. Ilabi ng latest nga fangirling moments ni kay Lee Min-ho nga nagbisita sa Pilipinas ng October 15. Hashtag heart-stopping ang fight scene ni Barbie Forteza sa maging sino ka man sa iya karakter bilang Dino versus Boss Frank ang karakter naman ni E.R. Ejercito. Inilahog-lahog ang scene nga ni thankful ang aktres sa paghiyas ang kontrabida nga si E.R. Aminado si Barbie nga tuman kabudlay sang eksena pero nakaya niya. Samtang yari naman ang mga eksena nga nibo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Carding kag Monique in love na bala sa isa kag isa, pero sino bala ang magakontra? Ina kagiban pa ang aksyon kagilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Talamabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga estratehiya sa marketing, research kag AI ginpakigbahin sa GMA Masterclass The Icon Series sa Ilocos Norte kag Ilocos Sur. Ini ang gitutukan ni Rujimar Sukaldito. Mainit nga ginbato ng pila ka opisyal kag personalidad sang GMA Network sa ginhiwat nga GMA Masterclass The Icon Series sa Divine Word College sa Lawag City. Nagserve nga speaker si GMA Network Chief Marketing Officer Lisel G. Maralag kung sa diin gipakigbahin ang mga stratehiya sa marketing kag research. Ginsaysay man sini ang iya journey sa paglabot sang kadalagan. Things that you envision may not necessarily happen instantaneously, but they will definitely happen if you work hard and you absorb all of the learnings. Definitely there will be failures, and that's okay. Because you have to look at failures as learning opportunities. Ginhatagan sang pagtamod ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang importansya sang GMA Masterclass Series sa pagdulong sa mga ihibalo kag impormasyon sa mga estudyante. Education in its essence is not confined within the four walls of a classroom. It extends far beyond, encompassing real-world experiences, diverse perspectives, and meaningful interactions. The GMA Masterclass series serves as a bridge between traditional learning and the dynamic, ever-changing world outside. It opens a window to the industry's heartbeat, allowing you to witness firsthand the intricate workings of various fields, be it media, journalism, arts, technology, marketing, or entrepreneurship. Very appreciative of this activity kasi talagang with the trend right now, mas makakatulong talaga sa mga estudyante ngayon to also learn from the expert talaga. Wala man magpaulihi ang mga estudyante kag mga katapo sang Ilocos Sur Polytechnic State College sa ginhiwat nga GMA Masterclass The Icon Series didto. To our dear students, makinig po tayong lahat. Minsan lang mangyari ito na ang buong puwersa ng GMA ay pupunta sa ating eskwelahan. We will take advantage of their presence na matuto, makibahagi at makisaya sa kanilang programa. Dito ginpakigbahin ni Miss Lisel G. Maralag ang advantages kag disadvantages sa paggamit sang artificial intelligence o kon AI. There are functions of AI that you need to leverage if only to start with the basic. For example, if you were to do a test run or a test material, okay, and you already have a storyboard in mind, a concept in mind, you can use AI so that it becomes more animated.
However, if AI is going to be used to copy, to impinge on originality and creativity, then that's wrong. Okay, so it really depends on how you use it. Roger Marsokal dito. 1 Western Visayas. Sa subong at tinion na aton kuhaon ang pinaka-latest nga update sa nagluntad nga sunog kaupod kay Kim Salinas live. Kim? Mga kapuso, pasado alas 4:30 subong nga hapon, may nagluntad no nga isa kadako nga sunog diriya sa bahin sa barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Suno sa as of this time sa pagkato naton na palong na gidman ang kalayo kag padayon subong ang mapping sa katapos ang aton iya ang BFP. Suno man sa inisyal nga impormasyon, duha ka mga balay kag isa ka bodega sang isa ka pharmaceutical company ang nasunog. Kag nakita naton no ang paghingagaw o kon nakita naton ang mga residente ang nagahingagaw mapagwa no ang ilang mga gamit no sa kilid sa karsada, especially sa mga affected no o kon nasunog ang panimalay o kon ang balay. Kag subong hindi pagid matumod no sa aton iya BFP kundiin gidman bala nagumpisa ang kalayo kag kun ano ang gintunaan sini. Kagamuyo ang aton sini iya nga latest diri sa bahin sa barangay sa Bagharo sa nagluntad nga sunog. Balik dira sa imo, Kate. Madamo nga salamat, Kim Salinas. Balantayan mga puso padayon nga ginabantayan sa pag-asang isa cloud cluster o kun grupo sa panganod sa guwasang PAR o kun Philippine Area of Responsibility. Yari na ini sa nasilangan niya parte sang PAR. Sa subong, wala pa ini sa epekto sa pungsod apang wala ginadula ang pag-asa o kung wala ginadula sa pag-asa, ang chance sa sininga mangin isa kamalaing at tiyempo gani padayon nga ginatutukan ang mangin pagbag o sini sa mga masunod nga inadlaw. Northeast monsoon o kun hangin hamihan gihapon ang makaapekto sa northern kag central Luzon. May chance man sa localized thunderstorms sa iban pagin nga bahin sa Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa gihapon sa ulan sa Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras kag Negros provinces. Posible man kapuso nga magulan sa pila ka bahin sa Luzon kag dako nga bahin sa Mindanao. May mabasko nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa posible baha o kon pag-usmod sang duta. Mga kapuso, sa pagsaulog sang How-As Festival 2023 nga simbolo sang katahom kag kabugana sang banwa sang Dumangas, Iloilo, kaupod nyo ang GMA Regional TV nga makifiesta with Kapuso Stars. Sa October 31, alas 8 sa gabi sa Coastal Boardwalk sang Banwa, makabanding ta si Abdul Rahman sang Sparkle You #Frenemies. Magadalaman sang kasadya si Ashley Ortega. Kag syempre, get ready sa kilig na dala ni Kim Sontan. Dali na kag makifiesta sa How-As Festival. See you there mga kapuso! Mapusog dayo naman sa pila ka netizens ang pagresponde sa mga nursing student sa isa ka aksidente sa syudad sang Iloilo sang tinalikdan nga adlaw. Ang viral video ginpost ni Kaiser Lorenzo sa diin makita nga ginbuligan ini sang third-year nursing students sang University of Iloilo. Sa post, ginpasalamatan ni Lorenzo ang siyam ka may estudyante nga naghatag sang first aid sa iya matapos madisgrasya sa motorsiklo. Ginasikaso kuno ini sang mga student nurse kag sila pa ang nagbakal sang bulong agod malimpyuhan ang iyang pilas. Natabuan nga nagakaon ng mga estudyante sa isa kakalanaan sa makitaan ang sitwasyon ni Lorenzo. Mga kapuso, sa anuman yung sitwasyon, padayon lang sa pag-hashtag Spread Kindness. Grupo sang mga negosyante sa probinsya sang Iloilo nagapanawagan sa pag-upgrade sang Iloilo International Airport. Kaap Iloilo bukas sa ekspansyon sa mga pasilidad sa airport. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang.
Nagpabutyag sang pagkabalaka ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated angot sa estado sang Iloilo International Airport. Nagapati ang grupo nga may dako nga rulyo ang airport sa pagpasanyog sang ekonomiya kag turismo, hindi lang sang probinsya kundi mangin sa bilog nga rehiyon. Apang bangod kuno sa problema sa magutok, outdated kag non-functioning facilities sang airport, nangin upang ini agud hindi malabot ang nagasaka nga demand sa air travel. Gani panawagan nila ang madasig nga aksyon sa pag-upgrade sa mga pasilidad sang airport. Hopefully, mapatiad kita pag kita man siyang DOTR, which is the agency under ang CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, sa Iloilo Airport, kung ano ka importante kada kinahanglan din na ubrahan sa paagi ang pag-improve sa maintenance at sa upgrade sa ating Iloilo International Airport. Suno pa sa grupo, dapat nga padasig ang resolusyon nga ginsumiter nga public-private partnership proposal para sa airport modernization. Suno sa CAAP Iloilo, bukas sila sa pagpatahom kag pag-expand sang airport. Yes, whoever can expand, whoever can extend, or whoever can do for the betterment of Iloilo International Airport, we're open. Dugang pa ni Pareño, nagahulat pa sila sang update kung saan o mabalik ang biyahe sa international flights sang airline companies. Wala pa kami may na baton na notice of meeting for the coordination sang open international flight from Iloilo to other destinations abroad. And ang mambal lang namon siguro is that we're very much willing and eager that for everybody and all stakeholders and all those who are concerned, kung tani, may international flight. Madumduman nga ginduso sang Iloilo Provincial Development Council o kon PDC ang pagpasanyog sang Iloilo International Airport. Nagpasar sang duha ka resolusyon ang PDC. Una, among paghingyo sa Prime Asset Ventures Incorporated nga magsumite sang documentary requirements sa Department of Transportation sa ginaduso nga unsolicited proposal. Ikaduha, among paghingyo sa DOTR nga padasigo ng evaluation sang unsolicited proposal sang nasambit nga kumpanya. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mahimo ninyo malangtaw ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kung pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa ma-updated nga balita. Mga kapuso, sa 60 kaadlaw na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Caitlin Revilla. Kapuso, mag-isa kita kakibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Aidan Prietos. Ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.